Pam po, tama. Yes po, yes po. Pam. Ilang taon na po? 38, 28. 38 kahapon. Abot pa yung bati mo sa answer. Birthday mo kahapon? Birthday mo kahapon? Belated Oo, po. Ma'am. Belated. Thank you. Kinabahan na din ako eh. Nabahan ako. First time po nakasalit, nakapasok kay DG Hill. DG Gill Ako rin po. naman. Hindi ako Ako DJ rin, sir, Hill. kahapon lang din ako nag-message dito. Sinong DJ Hill yun? Sobrang iba yung pakiramdam, yung emosyon ko talaga. Yung parang may kaba talaga, tinutulak ka sa kaba. Hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Actually, ma'am, hello po? Ang taon ka na, sir? 42 na po ako, ma'am. Pwede pa, abot pa. Actually, ma'am, nasaan po kayo ngayon, ma'am? Kuwait po, sa Kuwait. Anong tawag ko po sa inyo? Ikaw, sir, kung anong prepare mo, kung saan ka mas Alam na lang, Pam, di ba? Right? Tama? okay lang, walang problema, sir, walang problema. Nasa Kuwait ka ngayon? Nasa Kuwait? Mm-mm. Dati ako ding OFW din ako. Saan? Dubai, saka sa Saudi. Anong- 4 na taon lahat. Anong trabaho mo doon dati? Co-office, co-worker sa office po. Yung parang nag-autos, inuutosan ng mga Arabo. Kung ano. Oh. Lahat naman tayo dito sa Middle East talagang uutusan tayo ng mga Arabo. Kung nga, di ba? O, ba't di ka na umalis ulit? Hindi, tapos na po yung kontrata ko. Tapos hindi na ako nagbalik kasi pagdating ko dito, meron akong nakilala na May asawa ka na? hindi, yung kumbaga naging ka-live-in ko partner, pero hindi po ako nakasal. Nung time na yun. Kaya hindi ako nakapagbalik sa abroad. Tapos Pero Ano po? ngayon, may kalibin ka ngayon. wala po. Okay. Wala na po. O DJ, baka naman pwedeng maging bridge ka namin, charot. Ano nangyari nun, sir? Nung hindi ka na bumalik, kasi may ka-live-in ka na. Okay naman po kayo? O ba't ho kayo naghiwalay? Hindi ako nakabalik dahil may nakilala akong babae kasi akala ko siya nang magiging asawa ko. Oo. Tapos? Maling akala pala. Ano? Maling akala pala yun. Oo, mali ang akala. Malay first mo. experience. Malay mo yun yung dahilan ko ba tayo nagkakilala ngayon? Siguro po. Hindi naman po ako namimili. Hindi talaga yung nagkakasundo kayo sa bagay. So sir, hindi kayo nagkaanak sa kanya? Ba't ho kayo naghiwalay? Ano po sir? Bakit kami naghiwalay sir? Dahil may ibang lalaki. Aray. Yung Oo. kumbaga, pinapasok ko yung bagay na magiging pamilyado na sana ako kasi naging live-in partner ko siya. Tapos, pagdating ng mga ilang years, di ko alam nagkasyuta siya sa cellphone, may katawagan. Kasi ano po ako dito sa Cebu, taxi driver po ako. Bawat pag alis ko sa bahay, maalis ako sa bahay, tapos nagdra-drive ako ng magdamagan, kinakayod ko yung buong katawan ko para sa pamilya. Hindi ko alam may boyfriend pa siya, may katawagan. Ang nagsabi sa akin, nung masakit na yun, yung kaibigan pa niya na kapitbahay namin, na matagal na pala yung ginagawa niya habang wala ako sa bahay. Di ba? Masakit. Anong taon po ba kayo, sir, nag-abroad, sir? Ano, sir? Anong taon po ba kayo nag-abroad? 2 years sa Anong Dubai, taon? 2 years din. Anong taon, sir? Anong taon po kayo? Kasi sabi niyo, nung umuwi ka dito, nagsama na kayo eh. Anong taon po 'yun? Ano, sir? Hindi ko nag-gets po, sir. Anong year? Anong year po kayo nagsama? Nagsama kami 2017 po. Oo.
Nung nasa abroad ka, na LDR kayong dalawa? Ganun pa ba yun? Nung umuwi ka, nagsama na kayo, nag-live-in kayo? Hindi, actually, binata talaga ako, nandun pa ako sa abroad. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, May nakilala doon ko ka? siya nakilala. Yun lang. Tapos, Speechless ko bigay na, wala akong masabi. Mabuti at hindi kayo nagkaanak sa kanya, sir. wala talaga ang sabit, binata talaga ako. Kasi matagal na kami hiwalay ngayon. Hindi kayo nagkaanak sa kanya, sir? Wala, nabuntis yun nung time na yon, tapos nakunan din dahil siguro lagi kaming nagtatalo. Aha. Stress siguro siya. Hmm. Kasi lagi ko siyang pinapayuhan, hindi naman niya gusto, ayaw niya. Yun, laging umaalis sa bahay, gano'n. Nagmumotor, bawal pa naman yun nga, buntis nagmumotor. Nung time na yon, masakit sa kuluban ko na nakunan. 7 months ata yun, yung pagbubuntis niya. Hmm. Kaya nung time na yon, nag-aaway talaga kami kasi excited ako magkaanak. After mo nun, nagluko-luko na siya. Nagkaroon na ng ka-callmate. Ano ko, sir? After po nun, nagluko-luko na siya. Nagkaroon na siya ng ka-chatmate, ganon, katawagan. Oo, habang nasa trabaho ko ako, nung time pala yon, may boyfriend na pala siya. Hmm. Habang nagtatrabaho po ako, wala po ako sa bahay. Siya lang naiwan doon sa bahay. Hmm. Kaya hanggang dumating yung punto po na hinatid ko pa siya sa airport, sabi niya, may pupuntahan daw siya sa Maynila kasi interview niya sa ibang bansa. Ipinapayagan ko naman kasi inosente talaga ako. Sabi ko, o sige, diskarte mo yan sa buhay at plano mo yan kung anong plano sa buhay. Wala problema. Hindi kita hinaharangan kung anong plano mo. Hinatid ko pa, talagang maganda yung pinakita kong kaugalian na hinatid ko siya, mag-iingat ka doon. Kasi sabi niya, babalik siya, 2 araw lang daw siya doon. Pagdating niya doon sa airport, nagulat ako, ang bilis niyang pumasok doon sa loob sa airport. Kasi natatakot siya, baka tumawag yung ano niya, mahuhuli ko siya na hindi pala totoo na lalaki palang susunduin. Susunduin pala siya sa boyfriend niya doon sa Manila. Ganon. So, ang bilis niyang nakapasok doon sa airport, hindi na po siya nagpag-alam sa akin na ganito, hindi na kami nag-usap. Ganito, ganyan. Kasi nagmamadali talaga siya na makapasok para hindi ko siya mahuhuli na yun ang plano talaga niya na iiwanan na niya ako at sasama na siya sa ibang lalaki. Kaya pagdating ng mga 3 araw, tumatawag siya sa akin na sorry, patawarin, masakit man sa akin na hindi ako sabi ng totoo, nagsisinungaling ako. Nandito ako, nagsasama kami sa boyfriend ko, nandito ako sa bahay nila. Ang sakit, parang binagsakan po ako ng langit. Napakasakit sa akin kasi hindi ko alam yun palang ginagawa niya at plano niya na ganun pala na iiwasan na niya ako at makipaghiwalay na siya na hindi formal, walang closure na talagang formal kami sa isa't isa ba. Kaya, yung time na yun masakit para sa akin, sabi ko ayaw ko na. Akala ko mga lalaki lang manloloko. Sabi ko gano'n. Naloko ako. Tsaka bakit naloko? Binigay ko naman lahat sa kanya. Sisipag ako sa pagdadrive. Magdamagan nga ako magdadrive. Sabi niya wala daw akong oras sa kanya pala. Yun pala ang gusto niya. Kailangan may oras ako sa kanya. Kailangan yun. Wala talaga akong oras sa kanya. Yun po, DJ. Dapat hinati mo yung oras mo sa kanya at saka yung pamamasada mo. Total, wala pa naman kayong anak. Baka gusto niya, lagi kayo nagra-rides, nagmumotor. Hindi. Siguro gusto niya. Pero sa oras ng Sunday, talagang buong araw yan para sa kanya. Nagsisimba kami. Pupunta kami doon sa pasyalan, ganyan, para malibang. Gusto niya pala yung buong araw na hindi ako magtatrabaho. Hindi naman po. Kasi may plano nga ako, baka in the future ba na magkaanak kami, kailangan magkaipon. Diba? Pero actually, nung time na yon, may pira ako galing sa hinahawakan niya. Ano siya materialistic yung magastos, hindi marunong mag-ipon. Sabi ko, mag-ipon ka naman, baka magkaanak tayo, wala tayong panghanda o mas maganda yung handa ka na may
may makukunan tayo kung saan. Nagagalit siya sa akin. Sabi daw, inaano ko daw siya, pinagsabihan ko daw na ano daw siya, ganyan. Doon na yung mga talo namin, tataluan po kami. Dahil sa mga payo ko na para dapat sa amin yun. Hindi niya gusto, ayaw niya ng ganun. Laging umalis, magastos, kung saan-saan, sumasama sa mga kaibigan niya. Parang buhay dalaga pa rin ang gusto niya. Kasi social life talaga siya eh. Makabata pa, sir. Oo, yung time na yon 22 siya Yun lang. na naging girlfriend ko siya. Yung time na yon, bata siya talaga sa akin. Ilang taon ka nung time na yun? 36 po ako noon, time na yon. 36, 35, ganun. Talagang bata pa talaga siya, kaya siguro yun ang ano niya, wala pang kalamalam sa pagpasok ng mga bagay. Pero okay lang yun, charge experience, at least may natutunan tayo sa buhay ng mga ganun po, ma'am. Miss Pam pala. Okay lang po, tatawagin kita Miss Pam. Okay lang po yan. Pam-pam. Natagal na po kayo dyan, Miss Pam, sa Kuwait? 2 years na ako sa August. Darating na August. Actually, kumbaga first time mo dyan? First time ko dito, pero galing na ako Saudi. Yung pinaka-mulat. Marami ka na palang bansa din na na-try na mag-abroad doon ka nag-abroad. Dalawa pa lang. Pangalawa pa lang itong Kuwait. Pareho po tayo. 2 times. Pero ingat kayo palagi dyan kasi alam niyo naman, di ba, yung laging nababalita, Kuwait, ganyan, di ba? Ingat kayo palagi. Sana magkasundo kayo sa boss mo, mabait yung amo mo. Salamat. Swertehan lang din, syempre. Parang yan lang din sa atin. Hindi naman lahat ng amo ay masama. Swertehan lang din, makatagpo ng... Saan ka pa, Miss Pam, sa Pilipinas? Saan ka po? Caloocan. Wow! Nakadaan ako dyan. Kasi matagal din ako sa Maynila eh. Nakapagtrabaho ako dyan. Doon sa Pasay doon ako matagal sa Pasay. Malayo sa Caloocan. Malayo sa Pasay. Malayo, pero nakadaan ako dyan kasi family driver ata ako noong time na yun. Yan. Ang layo ng ruta mo ha. Pasay to Caloocan ha. Hindi, parang may mga sadya. Ganun. Parang naikot ko na nga talaga yung Maynila, yung Luzon. Kapag ano. Single po kayo? Single? Po kayo? Naghahanap. Pag Single ma. May maliligaw syempre. Hindi, ibig ko sabihin, single as in single or walang May anak or anak single. ako. May anak na ako, Single. dalawa. Dalawa? Ilang taon na po? 20 and 21. Malalaki na, mga college na. Grabe, no? Ang aga mo palang pumasok doon sa ano. Maaga lumando. Ang advantage lang, kapag maaga ka nag-asawa, bata ka pa, malalaki na yung anak. Pero dalawa lang din. Oo, pag magsama talaga kayo, parang magkakapatid lang, no? Oo. Malaki pa sa'yo. Okay lang, wala nang problema sa akin. Kahit single mom, basta importante talaga yung nagkakasundo kayo sa lahat ng bagay at tanggap mo siya kung ano, di ba? Yan naman ang importante, di ba? Hindi naman ako naghahangad na ganon, ganyan. Kahit simpleng buhay, basta talagang makita mo sa partner mo na talagang namahal ka ba ng totoo. Yung habang buhay talaga, yung sinasabi Saka nila. syempre, yung magmamahal ka ng single mama, ano mo mahal din yung mga anak kaysa yung sa ina mismo. Tama. Di ba tama? Hindi lang kasi sabi tanggapin ka or tanggap ka. Sabi, hindi ikaw nag-iisa. Kasama pati yung mga anak mo, di ba? Pantay yung pagmamahal. Kasi buong pangkalahatan yun eh, buong pamilya yun, di ba? Ang buong pamilya para magkasundo talaga yung how to manage your family with your kids, both sides.
Nosebleed. Diba? Pasensya na po. Pasensya na po. Bisaya kasi Ano ako eh. Yan sa Cebu, may sarili kang bahay o nandiyan ka sa magulang mo? Nandito ako sa magulang ko. Sa mama ko. Ah, okay. Anin kami magkakapatid. Yung dalawa nandun sa nag-aasawa na ng mga ibang lahi din. Tapos yung mama ko lang nakatira. Broken family kami kasi yung papa iwalay na sila. Yung papa ko at mama. Parang broken family. Pero nandito ako sa mama ko. Kami nagsama. Saka yung kapatid kong isa lalaki. Ito naman as girl niyan, no? Hindi na. Siyempre, masamahan natin yung mama natin para mararamdaman nila nandito tayo para sa kanila. Hindi sila nag-iisa. Kahit malaki na po tayo. Pero hindi naman tayo yung tawag doon. Palamunin. Ang tawag doon, yung masakit sa ulo. Pangit naman din pakinggan yun, palamunin. Masakit sa Oo tenga. nga. May gano'n naman sadyang iba, di ba? Narinig natin yung magulang laging nagdadakdak sa mga salita dahil masakit pasaway, gano'n, di ba? Talagang kumakayod naman talaga ako. Saka may plano in the future ba? Habang wala pa, trabaho muna tayo. Ano bang sabi mo sa kuya? Baka willing mong i-share. Charot. Ano naman? Ngayon sir, namamasada pa rin po kayo ng taxi. Actually, nung Semana Santa, nag-rest muna ako kasi yung time na yun, grabe yung stress ko, yung nararamdaman ko yung pagod ba, siguro sa walang tulog. Yung parang nahihilo ako bigla. Kasi mainit, sadyang mainit kahit naka-aircon ka, sadyang sobrang init talaga. Yung, hindi ko alam, parang iniiwasan ko muna yung baka, kasi naglalakad ako para akong lasing. Lutang. Yung parang biglang hindi naman ako anemic, nagpa-BP naman ako. Siguro stress lang talaga sa Kaya nagre-rest muna ako ng mag-iisang buwan na. Kaya may time ako nag-download. Kahapon talaga to na nakita ko yung emo. Try ko mag-download ng emo, DJ. Sabi ko, akala ko ito tawagan ng mga, kung may mga contact ka dito sa cellphone mo, yung mga number. Akala ko ganun lang. Nakita kita na-scroll kita sa sa WhatsApp ata yun or sa Facebook Live ba yun. Nakita ko DJ Kill po. Ganitong mga segment. Try ko po, siguro sabi ko, try ko nga ang ganito, mag-download ba. Kasi nag-chat ako nung time nun sa Facebook ba yun, pwede pa akong pasali, o ganon. Tapos sabi, pupunta ka, mag-download ka ng emo. Kaya, kahapon, nag-download talaga ako para try ko, DJ. Success naman talaga, dininig ng Diyos na natupad ang expected ko po talaga. Baka hindi ako replyan ni DJ. Ganun na expected ko eh. Baka try lang, sabi ko try lang ng try. Baka naman, makilala ako dito. Ganun lang po, DJ. Ayun na, nakilala mo na si Pampam. Pampam. Ang ganda na, parang sweet talaga pag pakinggan mo kasi hindi nakakahibad yung pangalan niya. Parang pag tinatawag mo talaga parang nagba-bounce yung mo. Pam. Parang ang ganda pakinggan. Miss Pam, pwede po bang matanong kita? Okay lang, sige po. Ano ba yun? Para sa iyo po, ano pong hangad niyo po sa isang lalaki at ano po yung gusto at hanap niyo po? Baka meron po tayo dyan. Para sa isang lalaki, hanap ko. Sa tulad ko kasi na single mom, na may mga anak na rin naman, hindi ko hangad yung ano ba sabihin ko? Yung gwapo, hindi. Sa mga tulad ko, mas gusto namin yung makakasama namin sa buhay na katulong namin sa pagpapalaki ng mga bata. Yung hindi magiging stress.
Yan, tama. Yung mas magiging katuwang namin kaysa yung mas magbibigay sa amin ng stress. Kasi kami, bilang single mom, kaya na namin harapin lahat. Po. Yung makakatuwang namin, yung hindi magbibigay ng sakit sa ulo, Yun, tulad yun. ng naranasan namin sa halimbawa mga unang asawa namin. Sa bagay, hindi man lang kasi lahat ng single mom galing sa mapang-abusong asawa. Merong dahil na rin sa nawalan ng asawa na namatay, ganun. Pero hanggat maaari kasi, kung nanggaling ka sa isang masamang karanasan bilang pagkakaroon ng asawa ng na abuso ka, ayaw na namin maulit yung ganun. Kaya mas gusto namin yung mga kasama namin sa buhay na lalaki, yung sabi. Ayan, may tumawag So, na. kuya, ganun. Tumawag na. Mga kaibigan, umitin Kasi kayo po. nung Sige po, pagpatuloy niyo po. ano naman. kuya, ito po dito. Okay, Sino po yung tumatawag? I-cancel nyo na lang po muna o sagutin ninyo. Baka importante, baka nanalo kayo ng loto. Sir, ikaw po ba yun? po, may tumatawag kasi. Saglit lang po. Oo. Saglit, excuse me po. Baka PCSO na ho yun, nanalo ka. Nakasamahan ko po ang driver. Saan ba yun? Saglit lang po, Miss Pam, excuse me po talaga. Sige lang po kuya, sige lang. Wala na. Paano ba yun? Baka yan na ang daan sa ating pag-asunto. Yung tawag Okay na na po, yan. Miss Pam. Okay. Nasagot ko na yung tanong mo, kuya. Okay ka na? Ayun. Ano po? Nasagot ko na ba yung tanong mo? Oo. Importante naman talaga yung nasabi mo na hindi pasawa, hindi masakit sa ulo, di ba? Kasi mahirap yung lagi kayong nagtatalo yung pagsasama. Di ba? Hindi kayo talaga nagkakasundo sa ganung bagay. Para sa akin, wala namang problema kasi sigurado po 100% hindi po ako nagyayabang po. Wala po akong bisyo po, Miss Pam. Hindi ako nagiinom, hindi po ako nagyuyusi, lalong hindi po ako nagdra-drugs. Yung inaano ko lang, inasikaso ko lang yung katawan ko. Ano ako, tawag, conservative po ako sa katawan ko. Kumbaga ayaw ko masira agad yung katawan ko, yung postura ko, gano'n. Ganon po akong klaseng lalaki po. Pero hindi po ako babaero ha. Kumbaga kung may girlfriend, yun lang stick to one. Siya na hanggang ganon. Hindi ako gagaya ng may girlfriend tapos ay iba na naman yung marami ganyan. Hindi po ako ganyan. Kumbaga may karelasyon po ako, seryoso po ako sa ganung bagay. Lalo na pag ganito kasi nasa mataas na tayong edad, di ba? Nasa tamang age na po tayo. So kailangan natin before po tayo gumagawa ganito po, ay alamin po natin sa sarili na ready ka na ba sa sarili mo at handa ka na ba kung anong kainat na at magiging kinabukasan kumbaga. Kung swerte ka na magkakasundo at may babaeng dumating sa buhay mo at pinagkaloob po ng Diyos yan, why not, di ba? So, Bakit Hindi kuya? Ready ka na? ready na po ako na may magiging asawa at papakasalan ko po. Gusto ko pong mangyayari sa buhay. Kasi tanda na po ako 42 years old na po ako. Diba? Oo. Sana ay meron po ako makilala. Hindi po ako namimili. Basta importante, mamahalin ako ng totoo. At tanggapin po ako at kung ano man siya. Hindi kami nagbabangayan kung ano man. Nakakasundo sa lahat ng bagay. Ganun lang po sa akin, Miss Pan. Siya na po. Sinabahan po. Wala akong masabi, DJ. Sana ikaw na. Sana ako na. Bilis ah. Ilang taon nga po kayo, ma'am? 38 po, DJ. 38. Kahapon. Mm. Wala ka bang lahing Muslim? Or nagmo-Muslim ka dyan, nabalik Islam? Nung nasa Saudi ako, nagpa-convert ako ng Islam. Kaya lang nang bumalik ako ng Christian. Kasi kaya ako nagpa-convert ng Islam. Nasa Saudi ako. Kasi mas mag-iiba yung trato sa
kapag ka same religion kayo. Opo, tama. Pero parang hindi rin naman na iba. Wala rin pagbabago. Ulit ako ng Christian, bumalik ako. Kumusta naman po yung nakarang Ramadan po? Okay lang po kayo? Parang, ano tawag doon? Yung hindi ka kumakain, di ba? Bawal yun. Ganun. Yung mga Islam. Bawal yun. Kung Muslim ka, kung Islam ka, syempre fasting. Bawal talaga yun. Ano yan? Yung mga Hindi fasting. ka, ba't magpa-fasting? Unless na nagda-diet ka. Okay lang sa kanila na nakikitang kumakain ka habang nandun ka sa bahay. Oo naman syempre. Oo naman syempre. Sa trabaho ng mga OFW, kailangan talagang kumain. Hindi pwedeng hindi. Kasi dati, nung nandun pa ako, pag nakita ko ng isang Arabo, talagang pinagsasabihan ako na hindi tama. Kasi nagsasakapisyo daw sila sa pagpapasting. Ay, hindi. Hindi naman. Kasi kailangan mo kumain Pero sa may- trabaho. Pero may oras naman talaga na pinapakain kami. Kahit tubig nga, parang ayaw kaming bigyan. Iwan ko. Nung time na Kapag yun. natural lang talaga na pagbabawalan kumain. Lalo na Kami, kain ng fat. kaya namin ng tubig, nagtatago kami doon sa kwarto. Para hindi kami nalalaman na kumakain kami habang nagpapasting po sila. Stricto talaga Sige. yung time na yun. Kasi ngayon parang Hindi ka pwedeng pagbawalan. Hindi ka naman Islam. para sa akin, hindi ka pinagawalan nila kung may nararamdaman kang sakit o hindi mo kakayanin. Sige, sige. Connected na po kayo sa isa't isa. Ano po, ipagpatuloy na lang ninyo yung pag-uusap ninyo. Thank you so much. Wanted, Good luck. Sweetheart. Wanted, bye-bye. Sweetheart. Pa, Sige. Thank you, DJ. Nag-change topic na sila eh.